Pasaklap for a health worker, di ba? Remember yung mga pinangako before, yung nagkaroon ng nung may COVID, pinangako yung mga allowances before, pero hindi rin naman natupad yung karamihan doon. Now, binibigyan kami ng 60 pesos aumento sa sahod, binabawi after ilang araw lang. Ganun kasaklap yon. Laking ginhawa sana para sa libu-libong minimum wage earners sa Metro Manila ang inaasahang 85 pesos na dagdag sahod sa gitna ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya napakasaklap para sa isang health worker tulad ni Don Siazon at sa mga kasamahan nito ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court na pansamantalang ipatigil ang implementasyon ng daily minimum wage increase. So, alin ang hindi maintindihan ng gobyerno dito? Saang banda nahihirapan ng gobyerno upang intindihin ang kalagayan ng mga manggagawa sa buong bansa? Kahapon naglabas ng temporary restraining order ang Pasig RTC para sa NCR Wage Order No. 27. Nag-ugat ito sa inihaing petisyon ng Redicon Trading Construction Corporation at R2 Builders Incorporated na nagsabing magdudulot ang wage hike ng malaking dagdag gastos sa kanilang operasyon. Ngunit naninindigan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ng NCR na dumaan sa lahat ng itinakdang proseso ang paglabas ng wage order. Ayon sa board, nagkaroon ng mga konsultasyon at pagdinig kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga kinatawan ng mga manggagawa, mga employer at pamahalaan na ilahad ang kanilang mga posisyon, komentaryo at rekomendasyon bago nabuo ang wage order. But we are cooperating and we are coordinating with the Office of the Solicitor General to argue that this is valid, na sinunod namin ang proseso. So, yun po yung aming ano. Pero I cannot disclose kung ano po ang magiging legal strategy that is for the OSG, and we will just submit inputs po sa kung ano po ang kailangan ng OSG sa amin ng mga dokumento. Binigyang diin naman ng RTWPB-NCR na may nakasaad na proseso sa batas para sa mga tumututol sa wage order. Aniya, ang mga nagsasamba ng apela ay dapat dumaan muna sa National Wages and Productivity Commission o NWPC na siyang may kapangyarihang sumuri sa mga apela at magpasya kaugnay ng mga ito. Naniniwala naman ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na maaaring maging delikadong precedent o halimbawa ang pagpapatigil sa aumento sa sahod. Ayon sa Union, malinaw sa Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act na ang mga tumututol sa wage order ay dapat dumaan muna sa appeal sa National Wages and Productivity Commission bago dumulog sa korte. Dahil kung ito po ay magiging law of the land, ay nako, wala na pong aasahang umento sa probinsya at sa rehiyon dahil every time maglabas ng wage order, every time na magkakaroon ng chilling effect dun sa ating mga regional wage boards, maantala ay kikwestiyonin ng mga iilang employer na ayaw lang sumunod sa aumento sa sweldo. Iginiit din ni Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando na labas sa jurisdiksyon ng korte na manghimasok sa usapin ng wage hike dahil nasa kapangyarihan lamang ito ng DOLE at National Wages and Productivity Commission. We will challenge definitely the temporary restraining order. Sabi nga namin, illegal, hindi yan makatwiran, labag yan sa batas, labag yan sa labor code. So, i-challenge namin yan. Sa August 3, merong hearing doon sa RTC, sa Pasig RTC Branch 152. Magpa-file kami ng mga necessary legal interventions para i-challenge itong nilabas na TRO. Samantala, nanawagan naman si Labor Secretary Francis Tolentino na manatiling kalmado ang publiko at hintayin na lamang ang magiging resulta ng desisyon ng korte. Sumunod ang NWPC sa proseso. Ngayon, sumusunod din sa proseso. So, hayaan natin gumulong yung proseso. Ginagalang natin ang judiciary. Ginawa natin ang para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Subalit tumatalima tayo sa pinag-uutos ng husgado. Nagawa naman lahat. Nagkaroon naman ng proseso sangayon sa batas. Nilinaw din ng kalihim na ang mga sahod na naibayad na bago mailabas ang order ay vested rights na ng mga manggagawa at hindi na dapat isauli. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Labor Department sa Office of the Solicitor General para sa gagawing mga susunod na hakbang. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.